Ay mga farm, tuluyan ang bumaba si Miss Market below 7200 level and below MA20 niya. Sana maganda ang igalaw ng index natin bukas. Last day of trading for 2020. Meron dalawang nag-breakout sa top 5 picks natin kanina. Tingnan natin ang trade plans natin sa kanila. At i-check na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening. Gumawa tayo ng video dyan. Ito yung itsura nya. Na-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano ilalagay yung mga na-screen nating stocks sa isang spreadsheet. Breakouts. Yan, kanina guys, meron tayong mga nag-breakout si APL at si AR. Check natin yung mga chart nila. Bago pala natin i-check yung chart ni AR, tingnan muna natin yung chart ng ating index. Kung makikita nyo, so bumalik siya sa Darvas box niya. Nag-breakdown siya dun sa kanyang 7200 level, tsaka dito sa MA20 niya. So ito yung MA20. Yung green line. Susunod na tinitingnan natin dito yung 7100 tsaka yung 7000 level niya. Pag di siya nag-hold sa dalawang level na yon, ito na yung susunod na pwede niya maging support, itong 50 MA natin. Pag ganito guys, actually meron tayong video nito pagpababa, kailangan sigurado tayo doon sa mga trade natin. Kailangan may setup, tsaka ingat pag ganito yung chart ng index, madaming false breakout. So siguraduhin natin yung mga trade natin, i-scrutinize natin sila na kahit doble ngayon. Kung walang trade, huwag nang pilitin guys. Last day bukas ng trading. Another opportunity. Next year na siguro. So, kung walang trade, walang setup, huwag na natin pilitin mag-trade tomorrow. Okay guys. Yan yung index. Tingnan natin yung chart ni APL. Lakas ng breakout ni APL. So, umabot pa to ng 30%. Pero bumaba. May mga nag-take profit. So, ito yung ating breakout level. 0.1020. Bibili tayo 0.1030. Tapos itong TP natin, na-hit siya. So, kung nag-take profit kayo dito, okay lang. Kailangan talaga natin mag-take profit pagka tumataas yung mga stock. Especially sa mga newbie, dapat nagka-take profit kayo. Kung may nilagay kayong area ng take profit area nyo, sundin nyo siya. Kahit hindi naman buo yung inyong ibebenta, kunyari 50% lang muna, tapos tingnan nyo kung hanggang saan yung aabot yung price. Yun muna guys. So, sa mga newbie, huwag kayong mahiya mag-take profit. Control muna natin yung grid natin. Okay? Ayan, tumaas pa siya. Kung umabot siya dito, dapat may stop ka na din. Ang stop mo dapat dito, 4%. Around here, 0.1320. So, ilan yung percent pa dyan? So, abot ka pa dapat ng mga around 30%. Ako nga, hindi ako nakapag-take profit din dito. So, umabot pa ng 1300. Dito ako nakapagbenta kanina. So, okay na din kasi
medyo mababa yung average ko dito. Bumili na ako dito sa breakout dito eh. Around here. Tapos dito nagkaroon ng opportunity. Uli. Pero hindi na ako bumili. Hintay ko na lang mag-breakout. Tapos take profit. Alam ko nag-take profit ako. Around 14%. Tapos, ayun nga. Nagbenta na ako lahat sa 0.1300. Tingnan natin yung intraday niya. Tapos pumasok uli ako dito. Intraday. Ang average ko 0.1220. So, dito yan. Yan nga natin. 0.1220. And around here. So, ito. Dito ako nagbenta. 13. Pababa siya. Kulat lang natin. Drawing lang muna natin to. Nagbenta ako dito. Tapos bumaba siya. Tapos nakita ko nagsusupport na siya dito sa 12. So, hindi siya pinababa dyan ng mga traders. So, ayan. Nung nakita ko nag-breakout dito, inabangan ko siya sa 1200. 1220 pala. 1220 ang abang ko. So, dyan na ako nakabili. Pero ano na, pag ganyan nagba-buyback ako, hindi na yan malaki. Ang mga 50% na lang ng regular allocation ko pag nagba-buyback ako. Pag ganitong sa support na ako bumibili. Tingnan natin kung ano mangyayari bukas. Siguro kung magbe-break siya uli dito sa taas na to. Tingnan natin kung dito kung magbe-break siya dyan. Baka bumili ko. Or dito na sa taas. Sakali. Kung malakas pa tong si APL. Ayan guys, yung intraday. Check nyo yung mga kung saan nag-i-stay yung support. Ito kasi nag-support na siya dito. So, hindi na pinabayaan ng mga hindi ko lang kung tawag din mga hinete na bumaba dyan. Dito sa 1200. Tapos tumaas pa siya ng konti, bumaba. Tapos ayan, bumaba pa siya ng konti dito. Pero pinataas na uli siya. 1220. Above 1200. So ayan, nag-abang na ako dito. Nung nakita kong umaangat siya, ito 1230. 0.1230. So ang bid tsaka ask niyan, ano eh, magkatapat. 1230 tsaka 1220. So nag-abang ako dito. Binarat ko ng konti. 1220. So yan, nakapasok ako dyan. Hawak ko siya ngayon. Ang average ko around dyan nga. 1220. So ano siya ngayon? 1250. May gain na ako ng konti dito. Kay APL. Balikan natin yung plan natin kay APL. So guys, ganun yung intraday ko. So, baba kayo ng 1 minute chart. Or kung saan kayo, kung saan kayo komportable. Minsan kasi 3 minutes nilalagay ko. Kasi medyo mabilis tong 1 minute. So, ayan. Nakita ko siya, nagsusupport siya dito. Nung nakitang tumama dyan, tinignan ko tong part na to. Diyan na ako diyan na ako bumili. Benta naman, ganun din. Nag-pick siya dito. So, 4%, hindi ko siya nabenta. Yung stop natin, hindi ko siya nabenta ng 4% eh. So, dito, hindi ko siya nabenta dito. Nakabenta ako sa 13. Bumaba siya, nung umangat siya uli. Nag-pick siya dito. Pero nung bumaba siya uli, nagbenta na ako ng 13. Medyo hindi maganda pag pag naglo-lower low yung naglo-lower high yung chart nung
stock. So ganyan, bumaba siya dito. Na-expect ko ito pullback lang kasi ito na saglit eh. Itong pababa niyan. Eh kaso hindi siya tumaas ng diretso. Kahit dito man lang, tas gumanon ulit. Pero nag-lower low na siya. So nagbenta na ako 13. Yun guys. Intraday trading. So ito naman yung plan natin kay APL. Okay, yan guys, yung plan natin kay APL. So breakout natin 0.1020, bibili tayo 0.1030. Kung nakabili ka dyan, ayos na ayos. Yan, tumaas nga siya. Nag-peak siya dito, dapat nagbenta ka ng 4%. So ako hindi ako nakabenta dyan, 1300 ako nakabenta. Pero kung may hawak ka pa nito, ang stop mo na, check natin sa ating trade plan calculator. 1250. So current price niya 0.1250. 1211 or 1210. So, ito yung cut mo ngayon dapat. Pag bumaba pa siya dyan, benta ka na. To protect your gain. Sayang pa din kasi to kung nakabili ka sa 10.30, mga ilang percent pa din yan. 17%. So huwag mo na sayangin. Huwag masyadong maging greedy pag mga ganito. Hindi natin alam kasi kung bababa pa siya or kung tataas. Pero dun tayo sa bababa kasi yun yung madaling gawin. Mahirap magpataas ng stocks pero mabilis magpababa. Ito yung stop natin. 12.10. Naging reference na natin yung current price niya. So ito 4% niya. Ayan guys. Stop lang yung na bago. Ito wala na to. Sana tumaas pa to bukas. RSI niya nasa 93 na. So pag ganito 93, tingnan mo kung hanggang saan yung dati niyang tinataas na RSI. Tingnan mo kung mauntog na siya. So all time high din yung RSI niya. Tingnan natin. So guys, pag ganito RSI 93, mas maganda mag take profit pa din kayo kasi masyado na siya mataas. Pero maganda din yung volume niya eh. Ito. Tingnan natin bukas. Basta planuhin nyo yung exit nyo guys. Kung bumaba pa siya, pwede kayo magbenta. Ito nga stop natin. Pwede naman kayo pumasok uli kung sakali, diba? Kung bumaba pa siya dito, hanapan nyo ng entry. Pwede kayong gumamit uli ng box breakout or buy on support or swing trade kayo, nakagaya ng ginagawa natin. Engulfing candle or buy on support. Yan. Gawa kayong box, breakout, or bibili kayo sa support. Depende sa inyo kung saan kayo gamay, kung saan yung gamay nyo. Guys, yan si APL. AR naman. Si AR din. Malakas din. Before closing yata siya tumaas. Kung si APL mula opening hanggang bago mag-closing tumataas siya, ito naman before closing bago siya tumaas. Check natin yung plan natin kay AR. Ito guys, pumasok din ako dito. Wala akong hawak dito last
last time, pero ngayon meron na. Pumasok ako dito, medyo mataas din. 0.0034. Hindi ako napagbigyan sa 0.33. Medyo nabarat ko kasi. Ayan. Ayun, buy ka, 0.033 kasi ang breakout level natin 0.0032. Initial TP natin 0.038. Ang cut loss natin, i-adjust na natin to. So current price niya is 0.035. 0.0035. 34. Isang tick uli. Cut loss na kagad sa 34. Yan. So, tingnan nyo kung tumama siya dyan, yung price ni AR bukas, kung magbibenta na kayo. Kung ako, magbibenta na. Pero, depende sa inyo guys. Kasi medyo mabilis to. Isang tick lang yan. So, isang baba lang ng price. Cut loss na kayo. So, plan your trade. Okay? Sulat pala natin. Ito yung ating stop. Guys, sana kumita kayo dito kanina sa dalawang to. 0.0034. Para maganda ang ating new year. Yan. So, yan ang ano natin. In-adjust yung stop ni AR. So, kung nagkabusan, alam nyo na kung saan kayo magbebenta. Kung gusto nyo, sa 0.033. Pero ilang percent na yun, guys? Mga, siguro nasa 7% na yun, loss. So, tingnan nyo na lang. Kung ayaw nyo pa magbenta dito, 0.033. Kaso, malaki na yung loss nyo dyan. Mga 7%. Okay guys, yan si AR. Yun na tayo sa ating top 5 picks for Tuesday, December 29. FNI, Nickel, Marcy, Ali, tsaka si OR. So, ito mga ano to. Puro mga nickel yata to. Teka lang. Check natin si FNI. Guys, mahirap hanap ng mag-breakout ngayon kasi puro pababa yung mga stocks. So, wala tayong nakitang malapit na sa breakout level. Si ano lang. Si Ali lang. Check natin yung chart ni FNI. Tingnan natin kung meron tayong chart nito dati. Oops, meron na. So, yan. Ilang beses na natin nalagay sa ating top 5 picks to si FNI. Kung may hawak pa sa kanya mula nung sinama na natin sa top 5 picks to, nasa around 100%. Lakas. Pero ito, gumagawa na siya ng bagong box. Gagawa natin siya ng bagong plan. Gagawa natin siya ng bagong plan. Breakout level natin 2.72. Bibili tayo 2.73 pagka breakout. $2.73. Ang ating TP area or target TP natin, kuhain na natin dito sa ating sa pick na to. So, resistance siya dyan. Percent gain. $7.83. Possible TP natin is 2.93. Cut loss natin
Bibili tayo 2.73. 2.73. FNI 2.65. % cut loss natin. Kanina guys, ang kanyang volume below average. Tapos ang kanyang RSI is nasa 70 na. So volume na lang hinihintay natin dito, okay? FNI, and mag-breakout siya dun sa box. So next natin, si nickel. Ito po guys, palagi akong nagpo-pulse breakout kay nickel. Kaya hindi ko ito trade ngayon eh. Lagi ako nagpo-pulse breakout. Hindi ko makuha yung utility niya. So alam ko nag-breakout siya dito. Bumili ko kaso ayan, red candle. Gagawa natin siya ng bagong plan. Kasi yung price niya medyo malapit na din dun sa breakout level niya. So breakout level niya 5.28, bibili tayo 5.29. Si FNI pala tsaka tong si nickel nasa 52 week high na sila. Ando na sila sa area na yon. Medyo malayo-layo na yung pwedeng puntahan ng nickel. So itong price na to 2015 pa. So dito tayo kumuha ng target TP natin. Or dito pwede din. So may gap siya dito, baka pwedeng gawing TP yan, TP area. Hindi ko muna burahin guys yung mga luma Possible TP 5%. Itong isa 9%. Ito na natin kuhain 5.75. Take note lang natin itong 5.55. Merong gap dyan. Possible TP natin possible gain nga natin 9%. Ating cut loss kay nickel $5.13. Guys, itong trade plan calculator natin, meron tayong tutorial video dito, kaya hanap na nandun sa ating tutorial playlist. $5.13. 4% cut loss. Kanina si nickel above average yung volume niya. Tapos ang RSI niya nasa 69 na. So, sana may volume dito bukas kung magbe-breakout siya. Tapos mag-above 70 na tong RSI niya. Okay guys, yan si nickel. Next natin si Morsi.
Si Marcy, nakailang pasok na din sa ating top 5 picks. Tapos meron siya dalawang magandang candle. Breakout level natin 1.57, bibili tayo. After niya mag-breakout 1.58. Possible TP natin kay Marcy. Kuhain natin tong pick na to. Possible gain 12%. So guys, target TP lang yan ha. Pag nakakita kayo ng weakness, pwede kayo mag-take profit. Kung hindi umabot yung price dyan, tapos nakakita kayo ng weakness, pwede kayo mag-take profit. Possible TP. Ang ating cut loss. $1.53. Kanina yung volume niya below average, RSI niya nasa 65. So malayo pa naman to si Marcy sa kanyang breakout level. Mukhang aabot yung RSI niya sa 70 pag nag-breakout to. Yan si Marcy guys. Next natin si Ali. Si Ali nagbabalik. So yung price ni Ali kanina hindi gumalaw. Tapos ito na yung plan natin sa kanya. Retain na lang natin. Yung pa din ang breakout level natin. 42.00 ang ating breakout level. Buy tayo. 42.05. Possible TP. Dito natin nakuha. Ito. May resistance siya dito. Yung gap. Doon natin siya kinuha. Ito. Ano siya dyan? Resistance din siya dito. So, 45.50, possible gain, 8.32. Cut loss natin, 40.75. Nakuha natin sa ating trade plan calculator. Volume niya, below average kanina. RSI niya nasa 65. So guys, tingin ko hindi aabot to ng 70 yung RSI niya pagka nag-breakout. So, maliit lang ang allocation na ilalagay natin. Okay guys, next natin si OR. So last. Gawa natin ng box si OR. Breakout level niya 0.84. Bibili tayo 0.85. Double check natin. Tama, 0.85. After niya mag-breakout. Possible TP. Ito natin kuhain. Sa pick na tong candle na to. Tsaka dyan, dami siya tinamaan na candle. So yan, initial TP natin. 7%. So guys, pwede nyo din planuhin to kung tumama yung price dyan,
Pwede kayo mag-take profit kahit na 50%. Tapos, kung tataas pa yung price ni OR, pasabayin nyo na lang yung pera nyo dun, yung natitira. Pwede din naman natin itong i-target, TP. So, ilang percent yan? 10%. So, ito na lang target natin. 10%. Pero, take note, itong resistance na to, itong line na yan, possible TP natin 0.93. Tapos dito kay OR, ingat-ingat din, medyo mabilis yung galaw nito. Ilang pitik lang cut loss na din kayo. Cut loss natin dito kay OR 0.85. Or 0.82. So dito, so tatlong tick cut loss na tayo. 4% cut loss. $0.82. Kanina yung volume niya below average. RSI niya nasa 60. So hindi aabot ng 70 yung RSI niya pagka nag-breakout. So small allocation lang din tayo kay OR. So yan yung ating top 5 picks para bukas. FYI stocks tayo, B-Core. Si B-Core, ganda din ang galaw niya kanina. 9% gain. Pag Christmas holiday talaga. Itong si B-Core, tumataas. So ngayon yung price niya, nasa 52 weeks high na. Ayan. 5.79. Gawa natin ng box. Tingnan natin kung magbe-breakout dyan si B-Core. Magka-breakout yan, 52 weeks high na siya. Pwede natin gamitin tong reference, yung dalawang pick na to. Yan, magiging TP nyo. Tapos, plan nyo yung inyong cut loss. So, 8%. Kanina, yan, taas ng volume niya. Tapos, RSI niya nasa above 71 na. Kung nag-breakout to kanina, baka napabili ko. Kasi sakto yung criteria niya. Above 70 yung RSI, tapos may volume. Tapos kung hanggang dito lang yung tinaas niya, saktong-sakto. Hindi masyado mataas doon sa Darvas box. Mas maganda kasi mas malapit. Kung babalik siya sa Darvas box, tapos magbebenta ka, maliit lang yung lugi mo. Okay, next natin na FYI stocks, si DMW. So, si DMW, swing trade naman. So, ang swing trade natin guys, dapat ma-engulf niya yung red candle. So, yung price niya nandun na sa breakout level. Maganda siyang swing trade kasi taas pa yung upside niya. Kung dito nasa 7%, dito nasa 9% yung box niya. So ito, swing trade to guys kailangan ma-engulf niya itong candle na to, itong red candle. Tapos RSI niya pasok, low volume siya kanina. Okay, DMW. Next natin CPM. CPM, ayan, tingnan nyo yung volume ni CPM, kaya nakita ko siya. Dalawang araw na malaki yung volume. Pero yung tingnan nyo yung
tinataas niya, 1.51%. Itong isa, 6%. So, maliliit pa. Pero ang level na binabantayan ko dito, ito na. Ilang percent na lang yan. Madaming candle dyan na ginawang resistance yan. Ito din, resistance siya dyan. So, ilang percent na lang yan. So, pag nag-breakout yan, pwede nang bumili. Possible TP dito or doon na sa peak. Malaki pa yung upside ni CPM. 10%, 14%, tsaka 18%. Okay, yan yung ating FYI stocks. Doon na tayo sa quote, guys. Ito, sabi ni Oprah Winfrey, "Cheers to a new year and another chance to get it right." Yan, guys. Kung hindi nyo pa natatama yung trading system, araw-araw chance yung matama yan. And then, huwag kayo masyadong magmadali kasi talagang it takes time to get it right yung ating trading system. So, madami ka pang masusubukan, madami kang susubukan na trading system, madami ka pang plan na gagawin, madami kang obserbahan ng mga galaw na stocks bago mo siya makuha talaga. And maipares mo dun sa yung personality or yung sa way of life mo. Kunyari, nagkatrabaho ka or full-time trader ka, pares dun sa yung way of life. Okay, guys, yan. Happy New Year sa inyo. Baka hindi na ako makapag-video before New Year, kaya Happy New Year, guys. Itong taon na to, madaming pagsubok, pero nakayanan natin. Nandito pa din tayo, nagka-trade. Kaya next year siguro mas madali na yung pagte-trade natin kasi meron tayong vaccines. Nag-o-open ang economy, baka mas madali na mag-trade next year. Learning years to, itong nakaraang taon. Nalaman mo kung gaano kang katibay. Okay, guys, yan. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas. God bless. Happy New Year, mga kaparn. See you next year.